will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue. The cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. What a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very upset. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at baanghang sa salita. Nagbigay ng reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapahayag ng hinanakit ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Sinagot rin ng Pangulo ang mga panawagang alisin sa kanyang gabinete si VP Sara, kaugnay ng pambabatikos ng kanyang ama at mga kapatid. Aniya, wala umanong rason para palitan si Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng alitan ng Vice Presidente at ni First Lady Liza Marcos. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos na ang nagsabing, sinadya niyang isnabin si Vice President Sara Duterte sa ilang okasyon, para iparating ang kanyang sama ng loob. Pero kahit bad shot na raw ang Vice Presidente sa kanya, pwede pa rin daw maplantsa ang relasyon nila. Pero alam nyo, MJ Admar, no? Humanga naman ako sa kasagutan ni VP Sara, no? Alam mo naman po pwedeng maging very petty rin at very, alam mo na, maanghang din ang kanyang kasagutan. Pero talagang tinaguyod niya yung kanyang posisyon bilang halal na Vice Presidente. At kung ako'y isusuma total ang kanyang mensahe kay First Lady Liza Araneta Marcos, ang sinabi ni VP Sara ay, hayaan mo na kaming may binigyan ng mandato ng taong bayan na mag-usap dahil importante na makausap na. At meanwhile, napakadami ang problema ng bayan, nandyan ang inflation, nandyan ang kakulangan ng tubig at ng kuryente. Tutok muna tayo dito, no? At kalimutan na muna natin yung bad shot, good shot na inilabas ng ating unang ginang. Well, ako naman, no? Tama naman si VP Sara, no? May karapatan siyang magsalita ng ganyan. Pero ang aking worry is, kung makikita ninyo, good shot naman si PBBM at saka si Inday Sara Duterte. Pero kung paano tratuhin si Inday Sara Duterte ng administrasyon, mula nung tinanggalan siya ng budget at yung mga pagbabanat sa kanya sa social media, talaga namang makikita mo na parang bad shot si VP Sara sa administrasyon. Pero kung good shot si VP Sara kay PBBM at bad shot kay Lam at alam naman natin na tinatrato siya na talagang bad shot siya sa administrasyon, ibig sabihin talagang ang nananaig sa gobyerno ay si First Lady Lam. Yun ang nakakaabala. At tingin ko yun yung pinupunto rin ni Vice President nung sinabi niya na walang kinalaman niyan sa kanyang mandato bilang halal ng taong bayan. No? Kasi importante yung mandato. Alam mo, pag ikaw may mandato, hindi ka na lang tumatayo bilang iyong personalidad na sarili, no? Kung hindi, ikaw ay halal ng taong bayan, no? So, ikaw ay, kumbaga, representing the people na nagbigay sa'yo ng mando. Representing 32 million na nagbigay ng mando kay Inday Sara Duterte. Hindi ba naman sa daming mandato yan na mas marami pa kay PBBM? Dapat naman, kung meron siyang saloobin, doon na lang dapat yun sa loob na kanyang damdamin.
Dahil wala naman talagang kinalaman yan doon sa kanyang posisyon bilang isang Vice President at bilang isang Department of Education Secretary. Pero alam natin na itong damdamin niyang bad shot, ito sigurong dahilan kung bakit ang ating Mr. Speaker at ang kanyang buong Kongreso ay tinanggalan siya ng budget at kung bakit talagang tinuturing siya na kalaban ng administrasyon. Dahil kay First Lady. At dahil siya nagtagumpay na tinuturing siya na parang kalaban ng administrasyon, talagang safe to conclude, mukhang hindi nagpapatakbo ng gobyerno ang ating PBBM. Dahil kung pagbabasihan mo naman doon sa latest beso-beso nila, mantakin mo, one day after nagsalita ang kanyang esposo na bad shot ang VP Sara sa kanya, nagkita sila doon sa graduation ng PNPA at talaga namang beso-beso pa sila, no? So, paano na yan? Paano gagawin natin sa ating gobyerno kung yung mga may mandato ay siyang hindi nasusunod at ang nasusunod ay yung mga walang mandato? Yun ang nakakatakot sa ating demokrasya ngayon. Ano magiging implikasyon nito na bad shot kay First Ladies Inday Sara? Ito ba ang dahilan kung bakit tuluyan ng mawawasak ang unit team? Dahil sa isang esposo na hindi man lang umakyat dun sa entablado. Well, umakyat siya nung unang beses at saka yung huling beses siguro, no? Kasama ni PBBM. Pero ang punto ko naman, hindi siya humingi ng mandato at hindi nabigyan ng mandato. Sila na ba ngayon talagang dapat magdikta kung ano magiging relasyon ng pinakamataas na nanungkulan sa ating bayan? Pero sir, ano po ang implikasyon noon nang binanggit ni Vice President Sara yung problema natin sa illegal na droga? Sinabi niya, talamak na naman ang problema sa illegal na droga. Yan po yung mga issue ngayon na pinagtatalunan dahil kung ipagpapatuloy ba yung war on drugs, sabi naman ng administrasyon na no need na. Nakahuli nga tayo ng bilyong-bilyong halaga ng illegal na droga without force and without blood. Ano pong tingin niyo dyan, attorney? Well, MJ, biglang naglaong palang bulayo, no? Yung big drug hole in history, di ba, no? Winagayway, pero it only lasted one day. Kasi nga, biglang nawalan ng 0.600 tons yung di umano ay 13 billion worth, naging 9 billion worth na lamang, no? Tingin ko, imbis na maging achievement ng gobyerno yon, naging embarrassment, no? Bakit naman kasi nagmalaki sa buong mundo, winagayway ang accomplishment, hindi man lang tinimbang ng tama. Tuloy, ang duda ng marami, baka nagkaroon ng bentahan yan, kaya kumonti na, no? At syempre, hindi pa natin na-address yung pula ng ilang mga vloggers na di umano, ito daw ay hindi na in marketable condition kasi ito ay kulay yellow na, no? At hindi na kulay puti, no? So, tapos nandun pa nga yung mga pagdududa na bakit ang isang ordinaryong van ay kayang magdala ng 2 tons, no? Well, of course, hindi na siya 2 tons. Alam natin na hindi na siya 2 tons, no? Kasi nga, hindi kakayanin talaga ng van yun. At, nung tinitignan natin naman yung pictures, Admar, no? Nung huling tayo nagpulso ng bayan ng Biyernes, meron naman sila mga timbangan nung ini-inventory nila yung mga drogang yun. Kaya nakapagtataka na biglang nawala ng 600 tons. Yung mga drogang yan. No? Samantalang, right there and there, tinitimbang. Pwede ba naman yun na mag-evaporate lang? Yan, tuloy. Lalo pang nagduda ang taong bayan kung anong klaseng anti-drug campaign meron tayo ngayon sa administrasyon na ito. No? Well, ewan ko nga no, kung magdadamdam ang PBBM doon sa sinabi ni VP Sara na may problema talamak na naman ang droga. So parang dinidinayo ni PBBM dahil meron din siyang malaking drug hole dyan sa nung kailan lamang sa Metro Manila, no? Ang problema naman doon ay ano nga ba naging controversy doon? Parang hindi maintindihan kung bakit yung mga police involved doon sa ganong kalakalan ng napakaraming pinagbabawal na droga, no? Pero mukhang ang sinasabi niya, ang strategiya namin putulin ng supply at hindi na gumamit ng dahas, no? Pero ito nga po, sa pagpuputol ng supply nila, mas marami pang tanong na lumalabas ngayon. No? But we wish him well dahil alam natin na kapag nag-eepektibo ang laban sa droga, magkakaroon tayo na mas malusog at syempre, less na mga bangag na mga kababayan natin. No? So, hindi ko rin alam kung mamasamain ni PBBM yung sinabi ni VP Sara na katotohanan, no? Talagang problema pa rin ng inflation. Yan po ang number 1 na pinoproblema na ating mga taong bayan, no?
at problema pa rin yung kakulangan sa tubig at sa kuryente. Oo nga naman, no? Ngayon lamang tayo makaka-experience ng ganitong kakulangan ng kuryente sa napakahabang panahon na. And yet, syempre, no, wala nang sinabi ang gobyerno natin kung hindi binabandera na tayo ay going renewable, no? Pero parang puno plano ata at wala namang execution pa. Kaya kulang pa rin ang kuryente. Pero attorney, sa comment ng mga taong bayan, mas malapit sa pulso ng bayan yung mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, lalo na sa usapin ng illegal na droga. For one, marami kami nakausap sa Cebu nung panahon daw ng Duterte admin. Pag gabi na, mga alas 11, alas 12 ng hating gabi, parang ghost town na rin yung mga liblib na lugar doon. Pero ngayon, na dumami raw yung mga owl, attorney. Well, alam nyo, iba-ibang presidente, iba-ibang estilo. Hindi naman natin po pwedeng masamain na ibang estilo ng PBBM. No? Yan ang gusto niyang estilo dahil siya na ngayon ang presidente. Pero sana, ang nais kong makita is let us learn from the gains of the past and avoid the mistakes of the past. No? Kaya nga po dapat pinag-aaralan ang kasaysayan. Pero ang tingin kong nangyayari ngayon, parang, ewan ko ba, parang may feeling na hindi mabuti ang naging administrasyon ni Duterte at lahat ng ginawa niya ay dapat baliktarin. Parang ganun ang nangyayari. Hindi naman nagkakaroon ng honest assessment kung ano yung mga polisiya that worked, ano yung mga polisiya na dapat i-improve pa. Kasama na rin yan yung foreign policy, no? Parang yung pagtrato niya ngayon sa China, parang siya lang nagkaroon ng ganitong problema sa China. Hindi niya nalalaman na lahat ng presidente naman, hinarap na rin yung ganyang problema. May mga estilo na nag-work, gaya nung tinasabi ni Presidente Duterte na as is where is, para magkaroon ng mas payapang relasyon na nagbubunga naman, no? Ng mas maraming kalakalan, mas maraming pangangapital, at mga turismo na dumarating galing sa China. Ngayon, parang nakagera na tayo sa China. At ang nakakatakot pa, parang nagiging racist na tayo. Kung papansinin mo yung mga sinasabi ng mga security cluster group ng gobyerno, para talagang may gera na tayo at lahat ng Chino ay ating mga kalaban na. Nakakabahala kasi baka mamaya atakihin na ng mga Pilipino yung mga Chino dahil sila ay Chino lamang, no? So, kailangan paalalahanan ng ating mga kababayan, no? Wala po sa ating kasaysayan na tayo po yung naging racist. Sa katunayan, tayo lang po ang bansa sa Southeast Asia na hindi talaga tinarget ang mga ethnic Chinese. Ang Singapore po, kinailangan humiwalay sa Malaysia. Nagkaroon ng napakadugong purge ng mga Chino sa Indonesia. Pero wala po tayong ganyang kasaysayan dahil sa mulat-mula, ang ating interes sa ating kapitbahay na Chino ay pangangalakal at pangangapital lamang. So, nakakalungkot na pati itong ating foreign policy ay nagbubunga ng hindi lang ng mas malaking sigalot, nawala ang mga puhunan ng mga Chino, bumababa ang ating kalakalan, nawala ng mga turista, at nagresulta pa sa lantarang racism na tinatawag nating xenophobia. Attorney, magandang umaga si Admar ito. Meron ding mga nanawagan ng pagbaba sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Itong ahensya na ito sa mahabang panahon ay nakakuha ng mataas na grado sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Baliktad na ba ngayon, Attorney, ang sa tingin mo yung mga gumagawa at kumbaga mataas ang nakukuhang grado, yun ang aalisin sa pwesto? Well, iko-correct nga kita. Hindi lang mataas ang grado ni Inday Sara Duterte sa DepEd. Siya ang pinakamataas na grado sa lahat ng departamento. So yung mga nagsasabi na dapat mag-resign si VP Sara, humarap po kayo sa salamin. Ano ba? Kayo ba'y naiinggit dahil sa accomplishment ni Inday Sara na siya ang pinaka-respetado, pinakamataas ang approval rating, at pinakamataas ang satisfaction rating bilang isang departamento? Yan ba ang dapat mag-resign? At ano bang masamang sinabi ni VP Sara kay BBM? Wala. Kung naaalala ko, ang tanging issue lang na nagkaibig sila ng posisyon na naging isinapubliko ni Inday Sara ang kanyang saloobin ay sa issue ng teroristang CPP-NPA na talagang linilinlang lang at linoloko lang ng mga teroristang yan ang administrasyon ni PBBM dahil nagkaroon nga ng desisyon na ipagpatuloy na naman ang di umano ay peace talks, no? Nagagamitin lang nila na
pagkakataon para mag-regroup, no, at mag-raise na naman ng pondo para magkalap na naman, no, ng lagim sa ating lipunan. Pero bukod po doon sa issue yon, wala. Nananahimik si BP Sara. Pero sigurado ako sa pagkakakilala ko kay BP Sara, napakadaming hindi niya pinagkakasunduan sa mga pulisiya ni PBBM. Ang importante, habang siya ay tumatayong alter ego ni Presidente, hindi niya isinasa publiko itong mga damdaming at mga issues na ito. Alam mo, talagang naintindihan ko kung gano'ng kahirap yan para kay BP Sara. Dahil ako rin mismo, bilang isang tagapagsalita ni Presidente, marami akong hindi kami agree ni Presidente. Pero palagi kong pinaalalahanan ng aking sarili na habang ikaw ay nasa gabinete ng isang Presidente, baliwala ang iyong personalidad, baliwala ang iyong mga personal na paninindigan. Ang importante, alam mo kung ano ang panindigan ng iyong among Presidente at yun ang dapat na sabihin mo, no? So ganyan din naman ang nasa sa loobin ni BP Sara. Mas mahirap yun kasi si BP Sara may mandato rin bilang isang Vice President. At sa tingin ko, mas mahirap pa rin yan dahil mas malaki yung mandatong binigay sa kanya ng taong bayan at alam niya na sa kampanya, nakatulong din siya sa pagiging pangulo ng ating Presidente dahil siya nga ay nagbigay. Hindi na siya tumakbo ng Presidente at nangampanya para kay BBM sa lugar ng kanyang baluarte sa buong Mindanao at dun sa mga Bisaya-speaking na mga lugar sa Visayas. At huwag na natin kalimutan din ang Central Luzon, Metro Manila at Southern Tagalog kung saan talaga naman pong nanalo by a landslide ang kanyang ama na si Duterte na pwede rin niyang angkinin na baluarte. So, mas mahirap ngayon ang kalagayan ni BP Sara na siya'y nananahimik dahil meron din siyang mandato, mas malaking mandato at mas malaki ang tinulong niya sa pagtatagumpay ng UNITEAM. Pero tahimik pa rin siya. Bakit? Dahil alam niyang kung paano niya ilalagay ang sarili niya at ano ang lugar niya sa administrasyon habang siya ay nanunungkulang bilang isang alter ego. Tignan mong ginawa ni Lenny. Ewan ko nga ba itong sa First Lady, sabi niya mas malala para kay Lenny si Inday Sara. Di ba habang siya ay kalihim, inukray-ukray at tinawag na murderer ang kanyang presidente bilang isang Secretary of Housing doon pa sa isang international forum. At walang tigil, miski siya'y nasa Department of Housing ng mga panahon na yon, ang pagbanat kay Presidente Duterte. Walang ganyan kay Inday Sara Duterte. Bakit? Kasi alam ni Inday Sara na hindi ngayon panahon ng pamumulitika. Ang panahon ng pamumulitika sa panahon ng eleksyon. Ngayong natapos ng eleksyon, panahon na ng magsilbi sa bayan at yan ang ginagawa niya with all the best that she can give. No? Kaya naman, kinikilala siya na best performing cabinet secretary sa administrasyon ni PBBM. Attorney, anong masasabi mo? Nabanggit sa interview kay First Lady Lisa Marcos na hindi daw ginawa ito ni Lenny. Yet, meron ding mga nananawagan na dapat magsalita na ang Vice Presidente rin na laban dito sa China or kaugnay dito sa South China Sea kasi nananahimik siya ukol dito sa issue na ito. Kumbaga, nasanay ba sila na ang trabaho na ng Vice President ay lahat na lang magbigay ng kanyang opinion sa iba't ibang mga issue sa lipunan? Well, matagal-tagal na kasi na hindi tambalan ng Presidente at Vice Presidente. So, kumbaga, ngayon bumalik tayo sa pagkakataon na dapat nga hindi magkatunggali ang Presidente at Vice President, pero alam naman natin na talagang matagal nang tinatrato na katunggali itong si VP Sara na kinumpirma ni FL dun sa kanyang remark na bad shot sa kanya si VP Sara. Pero ang pagkakaiba ngayon dahil nga sila ay hindi magkatunggali, hanggat maaari, bagamat hindi naman natin inaasahan na 100% sila ay magkakasundo sa lahat ng issue, magtulungan yung dalawa. Kaya nga unity Alam mo, sa totoo lang, isa lang naman ang pinangako namin sa entablado noon, yung pagkakaisa. At I can truly say na kung mawawala ang pagkakaisa sa unity, yan ay hindi dahil kay BP Sara. At ang prueba, hindi siya namumulitika. Pwede naman ang susugan niya yung sinabi ni dating Presidente Duterte na bangag si PBBM. Wala kang ganyang naririnig kay BP Sara. Okay? Hindi ko lang alam kung anong mga nangyayari sa kanilang conversation ni PRRD at saka ni BP Sara. Pero kung mapapansin nyo, nung nagsalita ng maanghang si Presidente Duterte sa Davao, hindi na yan naulit sa Cebu at hindi na rin yan naulit sa Davao del Norte.
At kung akong tatanungin mo, dahil yan kay VP Sara, siguro pinaalalahanan niya ang ating dating presidente na habang siya ay nanunungkulang kalihim, kung po pwede, ayusin ang relasyon kay PBBM. No? At alam mo, ang isang marinig kong salita kailan lamang kay Presidente Duterte, no? Dating Presidente Duterte, dahil kami nagkita naman doon sa Tagum, no? At matagal-tagal yung pinagsamahan namin doon dahil magkatabi kami habang nagtatalumpati yung mga nauna nagsalita na, palagi niyang sinasabi, hindi ko naman kaaway si PBBM. Wala kaming masamang tinapay. Kaya lang, mamamaya naman ako, pwede rin ako magsalita ng aking saloobin. Pero yun nga yung pag-moderate na mga salita ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Cebu at saka sa Davao del Norte, yan I even attribute to VP Sara. Siguro nag-apila si VP Sara na habang siya'y nanunungkulan bilang Vice President at Secretary of Education ay dapat magtimpi-timpi ng konti ang ating dating Presidente. Attorney, nung panahon na talagang pinatakte ng mga kritiko itong si Vice President Inday Sara Duterte, may naalala ka ba na nagpasaklolo siya sa ating Pangulo? Tapos ngayon, panay ang panawagan sa kanya na magsalita ukol dito sa mga ganitong issue kung saan nandun ang side ng Pangulo. Parang hindi yata, parang hindi ba pantay sa tingin mo? Well, alam mo, kaya nila pinagsasalita sa VP Sara kasi alam nila na baka hindi sila pareho ng paningin. Baka, at tingin ko naman, tama ang haka-haka nila na tutol si Inday Sara bilang isa na pumasok ang Pilipinas sa gera kung saan wala naman tayong pag-asang manalo at wala naman tayong interes na makipaggera sa ating kapit at karatig bansa na sa nakalipas ay wala naman tayong naging hidwaan. No? So tingin ko tama sila doon. Na kapag nagsalita si VP Sara, salungat ang magiging tingin ni Sara sa pagkahandle ni Presidente sa China. Pero dahil siya nga ay nananahimik, kaya na nagpapakita na rinirespeto pa rin niya yung kanyang papel bilang isang kalihim, bilang kabahagi ng pamilya, first family ng, official family. Dahil ang First Lady, first family talaga. Bilang kabahagi ng first official family ng Presidente, no? And as an alter ego of the President. So that is in deference, in fact, doon sa katotohanan na ang Presidente naman, ang chief architect ng foreign policy. So bakit siya magsasalita? As Vice President, hindi naman niya katungkulan yung maging arkitekto ng foreign policy. And as Department of Education Secretary, wala rin siya kinalaman dyan sa pagbubuo ng kung anumang polisiya ang gustong gawin ni Presidente pagdating sa relasyon sa China. No? So, lumalagay lang din siya sa lugar at rinirespeto niya yung call ng Presidente na as Chief Architect of Foreign Policy kung anumang polisiya ang gusto niya. Bagamat ako 100% sure, hindi sila kapareho ng paningin kung paano dapat tratuhin ng China. Nagkaroon ba ng unity team nung binusisi ng husto itong si Vice President Sara at inakusahan ng kung ano-ano? Nagkaroon ba ng restback mula sa kanyang unity team? Well, yan nga yung aking obserbasyon. Baka yung mga pag-atake kay VP Sara ay dahil nga sa mulat mula, bad shot na si VP Sara kay First Lady Liza Araneta Marcos. Now, sinabi ko naman sa inyo, no, na nung kami nangangampanya pa, siguro lasing minsan itong si First Lady at nagpadala ng isang text na akala niya sa kanyang kaibigan. Ang sabi niya sa text, may video na kumakanta si Inday Sara. Tapos sabi niya is, kita mo, feel na feel niya. Tapos merong SPPL. Akala ko yung SPPL ay pala, parang wrong spelling ng Sara. Yun pala SPPL slang ng foolish. Mukhang loko-loko. Feel na feel, mukhang loko-loko. O loko-loko. Yun ang sinabi niyang text. Sa kasawiang palad, dahil siguro, ewan ko ba, under the influence, hindi niya pinadala sa ibang tao, pinadala niya mismo kay Sara. Kumpirmado yan. Ha? So yan ay nagbibigay ng patunay na hindi totoo na ngayon lang bad shot si Inday Sara kay Lam. Panahon pa ng kampanya, bad shot na si Lam kay Inday Sara Duterte. At kaya naman hindi ako nagtataka dun sa mga pagtatrato kay Vice President na paano siya ay katunggali sa politika kasi yan nagpapakita na ng impluensya ni Lam sa administrasyon ni PBBM.
Attorney, dapat bang ikatuwa ng admin dahil sa ang ahensya na hawak-hawak ng pangalawang pangulo, yun yung nangunguna. Kumbaga, ito yung mga ahensya, dapat mahimok nga yung iba pang ahensya na makakatulong para mas the more na tumaas pa yung trust at satisfaction rating ng Marcos administration. Well, dapat nga ikatuwa nila eh. Kasi kung titignan mo ha, ilan lang naman silang mga departamento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 departments lang naman ang merong mataas na grado. Yung iba mabababa talaga, no? So dapat ikatuwa nila na yung pinakamalaking budget at saka yung ating pinakaimportanteng segment ng ating populasyon, ng ating mga learners, sa ating mga kabataan ay pinamumunuan ng tama ni Secretary VP Sara Duterte. Pero alam mo, yan yung utak, yung tinatawag nating crab mentality, na kapag lumilipad ang agila, gusto nating hilahin pababa. Dahil sa mulat-mula, lumalabas ngayon na bad shot na pala ang First Lady sa kanya. So ayaw niyang masapawan siguro yung kanyang esposo. At kung mapapansin mo ha, yung survey sa approval at trust rating ng SWS, yung huli ng SWS, walang datos ang presidente. Naniniwala ba kayo na hindi sinama sa survey, sa trust at saka approval rating ang presidente? Tingin ko kaya hindi yan naipasama ng SWS, masama ang naging resulta ng trust and approval rating ng presidente na ayaw na nilang ilabas. At yan ngayon ang dahilan kung bakit imbis na magpasalamat sa magandang performance ni Inday Sara ay binabatikos pa siya. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.